So eto mga sangkay, kapapasok lang, ngayon lang po mismo ito, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas na si PBBM ay nagsalita na at mukhang nilaglag na nga itong si Romualdez. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. At ito mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong si PBBM kasi may pasabog, no? Dire-diretso po tayo. Tingnan po natin yung kanyang video. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, paki-subscribe po yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na. Ayan po, padami po tayo ng padami. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page, okay? Para updated kayo lagi sa mga vlog natin. Ang daming pasabog, mga sangkay. Eto na. So mukhang tuluyan na pong nilaglag ng ating Pangulo, si Romualdez. Naku, yari mga sangkay. Ito, pakinggan po natin muna ng buo, then himay-himayin po natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon lang to ha, mga sangkay. Ngayon lamang in-upload. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. Kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Okay. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay. Eto na mga sanggay, no? Narinig nyo naman. Mukhang nilaglag na nga po mga sangkay si Romualdez. Kasi, yung ICI daw po, yung lahat ng documents, lahat ng mga evidence, dadalhin na o dinala na ba doon sa ombudsman mga sangkay? Para ano? Para imbestigahan na ng tuluyan at kung mayroong katotohanan, alam nyo na ang kasunod na mangyayari. Makakasuhan. First time to na mangyayari mga sangkay. Yan ang sinasabi ko. Si BBM, di ba, sabi na nga po niya nung una pa, na wala siyang pakialam kung kamag-anak man niya. Ang importante sa kanya, mabigyan ng hustisya ang ginawa nila sa ating bayan. Okay, isa-isahin po natin. Gandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. Okay. Ito po ay ngayon lamang po nangyari mga sangkay talaga na may presidente na seryosong gumigiba sa mga buhaya. First time yan mga sangkay. May naalala ba kayo na presidente na nakagawa niyan? Wala. May naalala ba kayo na isang presidente na tumayo laban po sa mga korap na ito? Wala. Kahit nga po si former President Duterte, kinabahan sa mga dambuhan ng buhaya. Kasi ang mangyayari nun, ilalaglag siya. Ito ang ginagawa nila ngayon kay PBBM. Nakita niyo si Zaldico? Binaliktad si BBM. Bakit? Kasi nga, tinatamaan na sila. Ang solution nila dyan, mapatalisik si BBM. Kasi pag napatalisik si BBM, absuelto sila. Biruin nyo, sabi ni Zaldico, di ba, wala daw siyang kinikback. Maniniwala ba kayo doon? Ang bihira. Tapos yung mga sangkay, mga kayamanan niya, dambuhala. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI
at saka ang DPWH Ito na, ICI and DPWH. ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman. Ibibigay na. So, hindi pa pala nabibigay. Ibibigay pa lang. So, paano kaya pag hinarang yan ng mga buhaya, no? Magpadala. Parang movie yung datingan. Magpadala doon ng mga armado, tapos biglang kunin yung mga ebidensya. So, mula sa DPWH at itong ICI, ibibigay na sa ombudsman. Lahat ng mga dokumento, mga sangkay. Para imbestigahan ng ombudsman. Ito Ito ang matinding revelasyon ni PBBM, pambihira. Pakinggan nyo. ay tungkol sa mga informasyon Sabi niya, ito ay tungkol sa mga impormasyon. ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez Ayan na. Ito ay mga impormasyon ng dating Speaker Romualdez. Ano pa? at saka ni Saldico. Na. Ayan na. Alam niyo yung sinasabi ni Toby Tiangco? Si Representative Toby Tiangco, tumutugma sa sinasabi ni BBM. Ang sabi ni Toby Tiangco, itong dalawang ito, si Romualdez Di Umano at saka si sa Zaldico, ay partner talaga. Silang dalawa ang may dyan, may kalukuhang ginagawa di umano ayon po kay Toby Tiangco. At walang kinalaman si PBBM. May mga pagkakataon nga daw na nagalit na si BBM eh. Nandun daw siya nung sinabi ni PBBM, kayong dalawa, yung kaperahan ng taong bayan, hinahakot nyo, wala na akong nagagawang project. 'Di ba, mga sangkay? Doon pa lang, mga sangkay, alam nyo na kung anong patutunguhan nitong investigasyon. So dito, itong si PBBM ay talagang seryoso, mga sangkay. At ngayon, kahit pinsan niya, mukhang ilalaglag. Pag nakita lahat ng Nilaglag na nga eh. ebidensya, Ayan, pag nakita ang ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Ayan na ha. Pag nakita yung mga ebidensya, kasi nandun daw, mga sangkay, may mga ebidensya. So, kakasuhan. Naku po, yari sila dito. Malakas naman ang loob natin Ayan na ha. Malakas ang loob ng Pangulo. na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. Yun ang nangyayari, mga sangkay. Sumusunod sa ebidensya, hindi sumusunod dahil pinsan o kamag-anak. Naalala nyo dati, mga sangkay, panahon po ni PRRD. 'Di ba? Sino ba yun? Si Duque. 'Di ba? Humarap sa napakaraming issue. Pambihira dahil tropa, absuelto. Yung DPWH, rampant ang ghost project, sabi ni PRRD, pero walang ginawa, mga sangkay. Hindi tinanggal si Villar, na siyang sekretary noon ng DPWH. Bakit? Kasi sponsor nung eleksyon. So, mga sangkay, ito talaga ay matinding gagawin ng ating Pangulo ngayon, mga sangkay, against these crocodiles. Anak ng tokwa kasi ang ginawa nila sa ating bayan. Karumal-dumal at talaga nga namang kagimbal-gimbal ang ginawa nila, mga sangkay, sa ating bansa kung papaano nila pinaglaruan ang Pilipinas. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Iyon ang kinagandahan kay PBBM. Maraming Okay, yun ang kinagandahan kasi kung saan lang sila dadalhin ng ebidensya, doon lang talaga sila. Hindi po sila magpapagambala sa kung ano ang sigaw ng mga DDS, sigaw ng mga kung sinong tao dyan. Oy, si ganito, involved yan. Wala kasing mangyayari kung mga hearsay lang. Wala yan. Kailangan dyan ebidensya. Kung saan may ebidensya, doon ang tumbok ng investigasyon. Kahit sa korte naman, gano'n naman talaga, di ba? Hindi po porket sinabi na ganito, na involved si ganito, doon na tayo maniniwala. Diba? Ebidensya pa rin po talaga. Okay? Ang kinagandahan nga lang ngayon kay PBBM, mabilis ang development ng mga kasong ito, ng isyong ito. Kasi may mga, di ba, sinubmit na nga po sa Sandigan Bayan from Ombudsman yung mga tao na makakasuhan na. No? At anong sabi ni PBBM? Bago magpasko, may mga maghihimas na sa loob ng kulungan. So,
excited ako na makita po na ang mga buwaya ay ito na po ang nangyayari. So, kaya yung mga nananawagan dyan na patalisikin si PBBM, abay, mahiya kayo. Kung aalis si BBM sa pwesto, paano na ang bansa natin? Ano, papayag lang po tayo na malugmok ang Pilipinas? At magpakasasa yung mga magnanakaw? Anak lang to. So, good job, Mr. President. Abangan po namin yan. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.